Uwi na naman tayo. So ayun guys, pagod na naman. Tagal magpasko. Excited na ako eh. Kasi ano eh, maglilib ako ng mahaba-habang panahon. Ngayon ko na na-appreciate yung ano, yung pagtatrabaho ko sa ano, sa government, kasi ang dami naming ano eh, ang dami talagang leave. Kasi nung nasa private ako, hindi ko naranasan yun. Kahit nga may leave ako, pinapapasok ako eh. Ang galing! Ang galing! Hindi ka makaka-absent sa government, ay sa private, hanggat hindi ka naghihingalo. Sana hindi tayo matraffic kasi anong oras na rin eh. So, gusto ko na rin umuwi pero hindi tayo magmamadali. Aksidente pa tayo. Ano pa yung panghampas o pangkaskas ng ano, ng pintura ng mga kotse. May mga epekte, biniwasan siya. Dito tayo kasi out of balance talaga tayo doon sa ano, mga pintura. Hindi ko lang kung bakit. Okay. Tayo sa gilid. Dito siya tayo. Balance tayo. Hindi ko alam kung motor ko lang talaga yung ganito, pero pag mga ganyang ano, mga pintura na makakapal, talagang out of balance ako. Kaya lagi ako nagti-three wheel pag dumadaan ako doon. Umuupo ka. Hindi, wala ko sa akin eh. Doon siguro sa basket ni ano, angkas driver, rider. Oras na 4:47 na, medyo late na tayo. Siguro yung topic natin yan is kung paano ako nahilig sa anime. Lagi naman talaga tayong nanonood ng anime. Hindi naman bago yun. Talagang nanonood tayo, lalo na pag may bagong palabas na, ay bagong anime na nilalabas. Pero yung pinaka talagang time na lagi ako nanonood is nung ano, college ako, saka nung
bandang bago ako siguro mag 30. Ayun. Pero mga 28 na hilig manood ng anime. So paano nga ba ako nagsimula manood? Nagsimula talaga nung nauso yung CD sa VCD. Dati nanonood din naman ako, pero yung iba kasi yung panahon ng bata ako parang limited lang yung anime. Parang madalas mo lang mapapanood is yung mga mga Flame of Rega, Dragon Ball, tapos Slam Dunk, mga everyday na anime yun. Ano yun, dati sa 7 yun lang yung medyo maraming labas na anime. Yung ibang channel paunti-unti. Yung channel 2 ayun, medyo marami din kasi nagpapalabas sila sa tuwing tanghali, pero hindi ko siya doon napapanood yun nung bandang bandang elementary ako. Parang naalala ko, 2 lang yata anime sa channel 2, tapos pinapalabas pa yon hapon. Yung hapon na yon kasagsagan ng nung time na mahilig pa ako maglaro sa labas, kasi syempre wala pa internet nun, tapos wala pang computer, so ang libangan lang talaga nun is maglaro sa labas saka manood. Pero syempre mamimili ka ng priorities mo. It's either maglalaro ka o manonood ka. So ang nangyayari, sinasakripisyo ko yung anime ng channel 2. Wala pa ako natapos kahit anong anime sa channel 2, dahil yun nga, mas priority yung paglalaro paghapon Tapos paggabi naman, paggabi yun, doon ako nanonood ng anime. Yung bandang alas 7, yun, anime time na yun sa channel 7. Yung mga naalala kong palabas na anime sa 7 is yung ano ba yun, yung Monday to Friday, iba-iba anime nila, pero may regular sila. Dragon Ball yun tuwing umaga, tuwing yun yung una, parang alas 6 nagsisimula yun. Tapos pagkatapos nun yung Monday to Friday na anime. Yung pag Lunes is yung Health Teacher Newbie, tapos Tuesday Ranma 1/2, Wednesday Vampire of Mosquiton, tapos Thursday Monster Rancher, yung Friday Vision of Esclaflowne, tapos afternoon Lupin. Ayun, pinabalabas din yung Lupin. Tapos after ng Lupin, may extrang parang may bonus pag Friday lang, pinapalabas din yung Pokemon noon. Pokemon saka Daimos or Voltes 5 yun, tuwing Friday yun. Pero pag hindi, alam ko ang pinapalabas nung parang Marimar o Rosalinda ba yun, yung Monday to Thursday. So yun na nga, mabalik tayo. Hindi naman ako talaga mahilig sa anime nung mga era na yun, nung bata ako. Para nahilig talaga ako nung nung nagka-VCD DVD, kasi yung parang medyo may access mo sa mas maraming anime bukod dun sa mga napapanood mo sa TV. Una ko napanood nun, naalala ko, binili ko sa palengke, pirated na VCD, is yung Death Note. Ayan, parang naalala ko 32 episode data Death Note nun. Tapos after nun yung Mashihiro Hero Symphony, parang pangalawa yun. Parang nagtitingin-tingin lang ako ng ng mga anime nun Nabili ko sila nung parang
Semana Santa kasi parang nagpe-prepare na ako kasi alam ko wala akong mapapanood na ano eh, na TV. Kasi di ba dati pag Semana Santa wala naman talagang palabas. Eh noong time na yun may internet na pero syempre wala pa akong computer eh. Parang high school pala ako. Tapos sarado rin yung mga computer shop. So yung mga ano lang, talagang ano lang, enjoyment lang nung Semana Santa is ano, anime ay manood. So yun mga nanood ako ng ano, ng Death Note noon. Tapos after nun, Masahiro Symphony. Tapos doon na nagsimula yung pangatlo kong anime kung hindi ako nagkakamali. Ano, Sintry yata yun. Parang Sintry Cube. Basta parang ganon. I-post ko naman yung mga ano, yung mga pictures nila pag nakita ko. Pero yun nga yung mga ano, una ko talagang anime. Tapos after nun, ano, nagtuloy-tuloy na, puro anime na pinapanood ko. Parang sa isang araw nakakapanood ako isang CD, dalawang CD na 12 episode. Tapos naalala ko pagpanood ko nung ano, yung C3 saka Masahiro Symphony, parang ano eh, nagtuloy-tuloy na yung mga ano ko, yung mga panonood ko ng anime. Tapos bukod doon, ano pa ba yung mga pinanood ko? Ay hindi pala, medyo nakakapanood na rin pala ako ng anime nung ano, nung high school ako. Ay, high school ba college? Parang college na ata. Ano yun? Yung nauso yung sa TV5 nung nag-rebrand sila, parang puro anime din. Yun yung mga bago-bagong anime na napanood ko. Yung mga Yamato na Desu doon ko napanood. Yung Shakugan no Sama, Ating Rayman. Yun na maalala yung pagkasunod. Basta naalala ko, na-addict talaga ako sa anime. Nung ano na, nung nakapanood nga ako ng Death Note sa CD. Pero before nun, nanonood naman ako. Kaya nga lang, yun ang mga nasa TV. Pero nung mga naging accessible talaga yung anime, doon na talaga ako nagtuloy-tuloy ng panonood. Parang everyday, pabalit-balit ako ng anime na pinapanood. Parang tinatapos ko isang series sa loob na isang araw. Eh nung time na wala pang ano, wala pang CD, VCD, parang nakukontento na ako dun sa mga nasa TV. Pero nung nagka CD, DVD kami, yun po, check yan. Talagang every week dumadaan ako ng palengke para lang mamili ng anime. Tapos yun, nung second year college ako, nagka PC na ako, saka laptop. Lalo ko na-addict sa anime nun. Medyo magulo yung kwento ko, pagpasenyahan nyo na kasi hindi naman talaga ako sanay magkwento pag pag hindi ko inaano yung mga details, parang random sasalita lang ako. Kasi pag nagkikwento ko, naka-vlog ako para dapat may edit kasi sa vlog eh. Hindi katulad yung vlog na yung
nagta-type ka, yung parang article yung ginagawa mo. Ngayon kasi yung vlog video. Pero ano, mga batang 90s ka, nabuta ko siguro yung mga article vlog. Unlike ngayon na video na hindi mo may edit yung mga sinasabi mo basta-basta. Pwede mong ulitin, tapos i-cut out mo na lang pag in-edit mo yung video. Pero syempre, mas maganda yung wala syadong cut. So yun, nung time ng Death Note, para nahilig na rin ako sa romance genre ng anime. Dati di ako mahilig dun. Parang gusto ko lang lagi panoorin. Action lang yung napapanood ko sa sa TV na Flame of Recca, Dragon Ball. Tapos ano pa bang mga action na anime nun? Flame of Ghost Fighter, ayun, mga ganun dati. Pero nung naging accessible na yung panonood ng anime, parang doon na ako nahilig sa mga anime na love story. Parang nagsasabay-sabay na yung panonood ko. May times na mahilig ako sa romance, tapos may times na action, tapos may times na gusto ko yung mga comedy. Hanggang sa umabot yata na lagpas 1,000 nung napanood ko ng anime. Pero natigil yun nung medyo tumanda na ako. Nung 30 yata ako, medyo hindi na ako mahilig sa anime. Pero before nun, nung college talaga ako, talagang mahilig ako manood. Kasi nung college ako, may mga nakilala rin naman akong mahilig din sa anime. Lalo na dun nung nag-transfer ako ng school. Kasi dati di ba nasa Olpo ako, tapos bigla akong sa grabe talaga. Dati nasa Olpo ako, tapos nag-transfer ako nun ng STI. Parang second year, ayun nga, yung nahilig nga ako sa nung nagka-computer nga ako. So yung mga nakilala ko doon, sila McKinley Perez. Una ko nakilala nun talaga si Pau. So medyo hindi na kami good terms, parang rin kami kasi nung bago graduate ng tawag dito ng STI, nangiram ng calcio yun, tapos di ka nasuli, scientific ka naman yun. Tapos yung bumili ako ng bago, tapos ayun na nga, balik tayo dun sa mga nakilala ko anime. Pinakilala niya ako ni Pau dun sa kay Mac Lind. Pinakilala niya ako doon para para may masama ako sa SKI. Kasi talagang nung nasa SKI ako, wala akong kakilala. Tapos sila yung mga nauna akong kakilala. Si Link. Tapos yun, lagi ko nakasama si Link. Parang parang every time pupunta ako sa kanila, tapos pupunta siya sa akin, tapos nagtatropa rin kami. Bukod doon may tropa siya, sila Gords, naging friend ko rin yun, sila Gords, sila Jed. Tapos si Jed, may kapatid si Nico. Yun naman naging friend ko through Dota kasi mahilig siyang maglaro, tapos niyayaya lagi kami. Also nagtambay na kami sa time zone nun. Parang everyday pagkatapos ng klase, automatic yun, dun kami sa SM Purview sa time zone.
Tapos, ginagawa lang namin sa time zone. Naglalaro lang kami. Tinuruan nila ako na ano, ng Guitar Hero. Ay, hindi siya Guitar Hero eh. Basta may tinuro siya, parang guitar tricks. Yung tinuruan nila ako guitar tricks. Natutunan ko yun. Yung hindi ko natutunan talaga, yung drum master pa yun. Tinuro nila sa akin. Tapos bukod doon, syempre, pag may mga anime, sumasama ako sa kanila sa convention. Pero before ko sila talagang makasama doon sa mga convention, nagpupunta naman na talaga ako. Kaya alam, mas kapadalas nung nakakasama ko na sila. Tapos bukod doon, siguro yung naalala ko, tumigil kami pumunta ng mga convention, tapos di na kami nagkikita-kita nung mga third year college yata ako sa STI or fourth year, parang gano'n, parang pag-graduate na ako, pag-graduate na rin sila nun eh. Parang hindi na sila hindi ko na sila nakikita kasi busy na sila sa thesis. Tapos ako busy na rin ako sa nun eh. Busy na rin ako sa OJT yata. OJT sa thesis. Parang mag-graduate na lahat kami. So yun, mas ahead kasi ako sa kanila na isang taon. So nung fourth year sila, thesis sila, ako naman, ginagawa ko naman to is parang nag-OJT na lang ako, nagpe-prepare na ako para graduate. Tapos ano pa ba yung naalala ko? Ayun nga, so nabisi na kami sa mga OJT, sa mga college. Tapos nung time na yun, yung parang pag fourth year ko na, pasarado na yung time zone nun eh, kaya hindi na rin kami masyado nagkikita-kita. Parang naalala ko, huling kita namin na buo, pasarado na yung time zone. Tapos after nun, wala na, kanya-kanya na. Pero dati talagang araw-araw kami nagkikita. Nakalimutan ko pala si Chito. Yun, kasama rin namin si Chito, pero siya engineering eh. Tropa siya nila Gord sa ni Jet. Magtambo siya, hindi ko siya natama sa vlog ko. Ayun, kasama ko rin yun. Madalas, pati si RJ pala, yun. Pag uwian ng pag nag-uuwian kami pa Bulacan, kasi si Chito saka si RJ talagang taga Bulacan, so lagi sila kasama ko pa uwi. Inaabot lagi kami alas 10 ng pagpa-uwi.